Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, yung pagbebenta po ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas, sa tingin po natin, ito po ay diversionary tactic po ng Administrasyong Marcos Jr. dahil hindi na po umepekto yung pamimigay nila ng ayuda, yung cash incentive, yung tupad, kung ano man tawag nila dyan, pero pinaka-literal yan, parang abuloy o limos para sa mga kababayan natin na umaasa po yan sa cash incentive na yan. Ngayon, dahil doon sa hindi sila makakuha, hindi nila may convert na boto yung pamimigay nila ng ayuda, so gagamitin nila ngayon itong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. So, bakit sa Visayas? Diba? Dahil sabi nga ni Vice President Sara Duterte, ang Visayas po, isa sa pinaka-vote rich po na rehiyon ng bansa po natin. Kasi alam naman natin, ang Mindanao, sure win po yan sa mga Duterte na yan. Ang Luzon, kumbaga ito 50-50 pa. Hati ito ng boto sa Duterte o sa dito sa Marcos administration. So parang ang magdidikta ngayon dito kung talaga sino mas nakakalamang yung ang Visayas. Kasi kung yan ay makukuha pa ng mga Duterte, tapos na ang laban ng alyansa ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ito yung ginagawa nila ngayon, instead na mamigay sila ng ayudang pera, dahil nalilimatahan na nga sila ng COMELEC, dahil siyempre, pwedeng matawag na vote buying yan, dinadivert nila ngayon sa bigas. Ngayon, yung bigas na yan, kung talagang yan programa para makatulong sa mga kababayan natin, bakit kailangan lagyan ng guidelines yung pagbibenta ng murang bigas kung talagang gusto mong tumulong? 'Di ba? Hindi naman kailangan na humanap ka pa ng guidelines diyan. Basta sabihin mo lang, oh, etong presyo ng bigas na to, 20 pesos na lang. Wala nang kuskus balungos. Pero bakit kailangan pa ng guidelines para lang magkapagbenta ng murang bigas? So ito, panoorin po natin itong balita na to para magkaroon tayo ng konteksto. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Naglatag ng mga kondisyon ng COMELEC para sa ibinigay nitong exemption sa ayuda ban sa Agriculture Department. So, yung palang bungad pa rin, di ba? Ayuda ban na gagawin ng Department of Agriculture. So, hindi talaga ito programang pangmatagalan. So, ito'y ginagamit lang dahil mag-eleksyon, dahil nga hindi na kumikita para kay Bongbong Marcos, so hindi nila nakakapitalize yung ayuda para ito ma-convert sa boto. So, dinadivert nila sa 20 pesos na bigas para masabing yung pangarap ni Bongbong Marcos o isa sa mga campaign promise niya natutupad na sa loob ng 3 taon. Kasi hindi na nila magagamit yung yung unit team dahil yung unit team talagang wala na, warak na. Dahil sa pinaggagawa nila kay Vice President Sara Duterte. So ito na yung pinaka nila rito, drastic move. Dahil nga ilang isang buwan o less than more than 1 month na lang mag-e-election na. So drastic move na to. So, gagamitin nila yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, baka sakaling makakonvert sila rito ng boto. Pero dahil nga doon, mukhang itong COMELEC, mukhang kumilos din ng naaayon. So, dahil hindi naman talaga to, yung sabihin mong pagbebenta ng murang bigas para sa pangkalahatan. So, ito parang ayuda lang din na ipinalit nga sa cash incentive. Kaya nilalagyan ngayon ng guidelines ng COMELEC. Agriculture Department para sa proyektong 20 pesos kada kilong bigas. Naglabas din ang komisyon ng bagong listahan ng mga kandidatong pinagpapaliwanag dahil sa umano'y vote buying. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Dahil election period ngayon, humingi ng exemption ang Department of Agriculture sa COMELEC para sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice project sa ilang lugar sa bansa. Nagkakahalaga ang proyekto ng 5 billion pesos at ipatutupad ito hanggang 2028. Inaprubahan naman ito ng COMELEC sa ilang kondisyon. Kabilang dito ang hindi paggamit sa proyekto para maimpluwensyahan ang May 12 elections. Dapat ding walang politiko o kandidato na kasama sa pamamahagi nito. May sulat kamay ding idinagdag ang COMELEC chairman na dapat gawin sa public place ang pamamahagi at pwede dapat itong masaksihan ng media, civil society at iba pa. Dagdag pa ng COMELEC chairman, kailangan ding humingi ng COMELEC exemption ang local government na gagamit ng pondo para maibaba sa 20 pesos kada kilo ang bigas sa kanilang lugar. Hindi porket nabigyan namin ng exemption ang DA at National Food Authority ay automatically exempted ang LGU. Bakit? Kasi ibebenta po kasi yan ng mismong DA sa 33 pesos sa LGU. Hindi dapat po ihingi sa amin ng exemption. Binili rin nila ng 33 eh. Therefore, isasubsidize nila yung 13 pesos. Sa puna ng grupong Bantay Bigas na posibleng konektado sa Nakita niyo yung sistema. Kumbaga, para lang maisakutuparan nila yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, isa-subsidize ng gobyerno yung 13 pesos. So talagang pinaka-normal na bilihan ng bigas is 33. So dahil isa-subsidize ng gobyerno yung 13 pesos, posibleng meron pang kumitang negosyante dito sa gagawin nilang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. So parang nangyayari rito, ginigisa ng mga mapagsamantala sa gobyerno natin yung ating gobyerno sa sariling mantika. Kaya nga yung kinakatakot dito ni Vice President Sara Duterte, kung tutusin nyo, parang mas mapapabuti pa yung pagpuna ni Vice President Sara Duterte doon sa 20 pesos na bigas. Kasi sabi niya, baka yung ibebentang bigas na tigbe 20 pesos diyan baka parang pagkain na ng hindi na pantao, 'di ba, para sa mga alagang hayop na. So dahil dun sa pinuna ni Vice President Sara Duterte, posibleng mapilitan pa nga itong mga nasa gobyerno natin na magbenta ng mas magandang quality ng bigas dahil nagbigay na si Vice President Sara Duterte ng prediction na hindi magandang quality ng bigas yung ibebenta doon sa tigbebente. So, instead na kumita ng malaki yung mga negosyanteng sinasamantala yung gobyerno natin, pwedeng yung lumiit yung kitain nila kasi syempre kailangan nila magbigay ng mas magandang quality para pasinungalingan or hindi magkatotoo yung prediksyon ni Vice President Sara Duterte na hindi magandang klaseng bigas ipamimigay o ibibenta diyan. 'Di ba? So, maganda in a way, mas maganda na rin yung naging sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ang mas makikinabang pa rin yung mga kababayan natin mahihirap na bibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. sa eleksyon ang pagbababa ng presyo ng bigas, sagot ng COMELEC. Magkakaroon na ng formal na proceedings. Kung may magre-raise ng issue na yan ay form of vote buying, ako naman bilang initial na depensa ng komisyon, lahat din po ng ayuda form of vote buying. Pero hindi po tulong po yan sa ating mga kababayan Pero, hindi pa pwedeng unli. Hindi pa pwedeng walang kondisyon. Hindi pa pwedeng walang limitation. Bukod dito, sinabi ng COMELEC na maging ilang local government unit ay nabigyan ng exemption na mamigay ng ayuda. Pero paalala ng COMELEC, dapat walang pangalan ng politiko ang mga items na pinamimigay ng LGU at wala ding mga TARP ng politiko sa lugar. Inanunsyo rin ng COMELEC na bawal na ang membership card bilang election propaganda dahil pwede umanong maabuso ang paggamit nito at maging paraan para malusutan ng batas. Samantala, kasunod ng 19 na kandidatong So, yun po, nagbigay nga ng guidelines yung COMELEC dun sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. So, hindi talaga siya, sabihin natin, programang makakatulong talaga sa mga mahihirap nating kababayan. So, nilunsad lang talaga yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas na yan dahil mag-i-eleksyon.
So pamalit lang talaga ito doon sa pamimigay ng ayuda dahil bigay sila ng bigay ng pera pero hindi nako-convert sa boto. Dahil paano natin nasabi hindi na-convert sa boto? Eh lagapak nga yung yung survey kay Bongbong Marcos. So hindi nila na-capitalize yung pamimigay ng ayuda. So ito na sila, nasa plan B na sila na kailangan nilang gumamit ng drastic move para lang may angat yung popularidad ng mga kandidato ng alyansa. So gagamitin na nila ngayon yung dati nilang pinambudol, yung 20 pesos na bigas, magbabaka sakali sila rito na makakonvert sila ng boto. Pero syempre, nasa atin pa rin yan. Kunin po ninyo yung tigbi 20 pesos na bigas dahil yan po talagang para po sa inyo. Pero iboto po ninyo kung ano po yung nasa puso po ninyo at kung ano yung talagang sino yung mas may kung sino yung may mas malasakit sa ating bayan. Siyempre, ikakampanya po natin yung Duterte. So solid Duterte, bahala na po kayo dun sa dalawang natitira. Malaya po kayo pumili kaysa naman po blancohin ninyo yan. Pumili po kayo ng dalawang pwede nyo idagdag. Ako, para po sa akin, Colonel Busita at si Ben Tulfo, isusugal ko po yung dalawang yan para po sa 12 senatorial candidate na sa palagay ko po ay makakatulong sa ating bayan. So maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.